Ano ang suicide? Ang suicide ay ang gawa na sadyang sanhi ng kamatayan ng isang tao. Ang mga sakit sa pag-iisip, mga pisikal na karamdaman at pag-abuso sa sangkap ay karaniwang mga dahilan ng panganib. Ang mga ilang pagpapakamatay ay mga impulsive acts na dulot ng stress, relationship problems, harassment, or bullying. Suicide means ending your own life. It is sometimes a way for people to escape pain or suffering. When someone ends their own life, we say that they died by suicide. A suicide attempt means that someone tried to end their life but did not die. Ayon kay Emil Durkheim, ang terminong pagpapakamatay ay inilalapat sa lahat ng kaso ng kamatayan na nagresulta ng direkta o hindi direkta mula sa isang positibo o negatibong aksyon ng biktima na alam niyang magbubunga ng panganib. Ang suicide ay kamatayan na dulot ng pananakit sa sarili na may layuning mamatay. Ang pagtatangkang pagpapakamatay ay kapag sinaktan ng isang tao ang kanyang sarili sa anumang layunin na makasan ang kanyang buhay. Ngunit hindi sila namatay bilang resulta ng kanilang aksyon. Tinutukoy ni Durkheim na ang apat na magpakaibigan ng uri ng suicide o pagkakamatay ay ang egoistic suicide, altruistic suicide, economic suicide, at fatalistic suicide. Types ng suicide. Ang egoist suicide ay nakikita na nagmumula sa kawalan ng social integration. Ito ay ginagawa ng mga individual na hindi pinalalampas sa lipunan at nakikita ang kanilang sarili bilang nag-iisa o isang tagalabas. These individuals are unable to find their own place in society and have problems adjusting to groups. They receive little and no social care. Suicide is seen as a solution for them to free themselves from loneliness or excessive individuation. Individuals kill themselves for the collective benefit of the group or for the cause that the group believes in. An example is someone who commits suicide for the sake of a religious or political cause. When individuals suffer extreme financial loss, the disappointment and stress that the individuals face may drive them towards committing suicide as a means of escape. Slavery and persecution are examples of fatalistic suicide, where individuals may feel that they are destined by fate to be in such conditions and choose suicide as the only means of escape such conditions. Pagkamatay. Latin suicidium mula sa sui cadir, patayin ang sarili, ay pagkilos ang sinasadyang pagsasagawa ng sariling ikamamatay. Ang pagpapakamatay ay madalas na ginagawa dahil sa kawalan ng pag-asa. Ang sanhi nito ay madalas na inuugnay sa sakit sa pag-iisip, katulad ng depression, bipolar disorder, schizophrenia, pagkululong sa alak, o pagkalulong sa droga. Ang mga salik ng stress katulad ng problemang pinansyal o mga problema sa mga interpersonal relationship o pakikipag-ugnayan sa kapwa ang madalas na inuugnay dito. Kasama sa mga pagsisikap para maiwasan ang pagpapakamatay, ang pag-ilimita ng pagkakaroon ng baril, paggamot ng mga pangkaisipang karamdaman at pagkalulong sa droga at pagpapahusay ng pang-unlad ng ekonomiya. Kung sawang-sawa ka na sa buhay mo dito sa mundo, kung puro kabiguan at kasawian ang natatamo mo, kung wala ka ng ibang maisip na paraan kundi tapusin ang buhay mo, para sa iyo ang vlog entry na ito. Kaya kung nasa tiyempong magbibigti ka na, maglalason o maglalaslas ng pulso, pakitigil mo na yan at pakibasa mo na itong mga sasabihin ko. Pa, hindi naman ikaw ang may-ari ng buhay mo. Hinahiram lang yan sa'yo. Dapat nga at pagpasalamat ka pa at binigyan ka ng pagkakataong mabuhay dito sa mundo. Akala mo ba pag nagpakamatay ka, matatapos lahat ng pangarap mo? Naku, mali ang paniniwala mo. Hindi naman lingid sa kaalaman natin na isang napakalaking kasalanan ang pagpapakamatay. Paano kapag napunta ka sa impyerno? Triple o higit pa ang paghihirap ang mararamdaman mo doon. Imagine, lalangoy ka sa dagat-dagatang apoy forever.
Pumapasok ka nga lang hindi mo na matagalan. Yun pa kayang mapapasok ka na walang katapusan? Kasi sa kabilang buhay, sa buhay na walang hanggan, mas ma-appreciate mo, mararanasan mo doon.